Ayan po at isa po mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Isa pong karangalan ang sasabihin ko sa inyong napakaswerte nitong mga subscribers ko. Ayan. Bakit ko nga ba nasabing maswerte itong mga subscribers ko? Aba ay doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Birana Live Studio TV para mapasama kayo sa swerte. Aba, di, ano pa na inaantay nyo? Pindot na, subscribe. Ayan, palakpakan. Ayan, di ba? Matagal na sana kayo sinwerte. Sa totoo lang, matagal na kayo sinwerte. At kung hindi nyo po, kung nasusubaybayan nyo po talaga yung mga vlog ko, yung mga sinasabi ko, lalo na yung mga binibigay kong hint sa inyo, matagal na kayo sinwerte. Sa totoo lang, dahil matagal ko na rin paulit-ulit ang sinasabi dito sa lahat ng mga vlog ko, na kapag naabot ko yung certain numbers ng mga subscriber ko, sa ayaw at sa gusto ng ating Panginoon, ako ang magbibigay ng swerte sa inyo. Dalawa lamang po yan, may mangyayari. Kaya nga sinasabi ko, may mangyayari. Di po ba? Natatandaan niyo po ba yun? Kaya nga lang po ay talagang ayaw niyo talagang swertihin, hindi niyo talaga gustong swertihin, ay di, sige, walang problema. Ay di, wow, palakpakan! Ayan, at mamaya na po yung mga swerte-swerte na yan at balikan po natin yan, ano? At dito naman muna tayo sa bigyan muna natin ng daan ito pong mga nangyayari sa KOJC na kung saan po talaga ay tunay na mga hindi matatawaran yung pang-aapi nitong nandiyan sa gobyerno, lalo na itong si Abalos na DILG na ito. Hanggang ngayon nandiyan pa rin yung kanyang mga kapulisan na patuloy na namumerwisyo dito sa KOJC member at KOJC compound. Ayan po. Bakit? Buhay pa ba si Kwan? Si Abalos? Kasi parang hindi natin nararamdaman si Abalos. Baka patay na. Kung patay na ito, palakpakan! Dito ba? Ayan. Ganun din ito si Kwan. Si Remulla na parang parang inihaw na hitaw na. Di ba? Pati yung judge nag-issue doon sa temporary protection program ay kakasuhan daw nitong BOJ. Sino ba ang sekretary ng BOJ? Adi yung parang inihaw na hito, na parang inihaw na dalag, at ayan ba, buhay pa? Ay baka patay na. Kung patay na ito, palakpakan! Di ba ba? Ganun naman po yun. Palakpakan po lagi na tayo ng palakpakan. Tawa lang po tayo kahit wala po tayong pinagtatawanan. Nagaya dito. Nag-iisa lang ako rito pero may paduro-duro. Tawa ako ng tawa. Samantalang ako lang naman mag-isa dito sa studio ko. Palakpakan! Diba? Ganyan po yung para lang po malaman ninyo mga kababayan. Lahat po ng mga vlogger na si Raulo, alam niyo po ba kung bakit? Ito na nga po, ako na nga po ito nagpapatotoo sa inyo na lahat ng mga vlogger si Raulo. Dahil, tingnan nyo, may paduro-duro, nagmumura na nagmumura, tawa ng tawa, siya lang naman mag-isa dito sa studio. Palakpakan, ayan. So, yun po yan. Kaya gusto ko lang pong maintindihan ninyo. Di ba minsan, nanggagalaiti ako rito ng kamumura. Samantalang, nag-iisa lang ako rito. Yan, palakpakan. So,
Kung patay na itong ganito, itong DILG secretary, adi wow. At gaganon din ito kay, kay parang tuod, na parang inihaw na nahito ang mukha. No, ay magkamatay na nga lang talaga kayo. Maaari bang hindi kayo magkamatay ay tingnan niyo, tingnan niyo naman ito nakabaon. Yung mga nakabaon na yan, oh. May mga nakabaon na yan, ano yan, oh. Bibianan pa natin yan. O, yan. Tapos yung ito siya, mga bayad niya, no. Kaya nagkandahulog-hulog yung bayad nito. Kaya nagkahulog-hulog yung bayad nito, sinalo ni Butod. Ayan tuloy. Kaya hindi nyo napansin. Ano, tumapang. Tumapang itong si Torre. Di ba? Kasi nga, di ba sinasabi ko nga rito, kaya nga ng mga isang araw, ng mga nakaraang araw, hindi nagpapakita dyan. Hindi ba't nakasakay na lang sa helicopter? Kasi nga po, hindi na niya kayang lahin yung bayag. Palakpakan. Tapos, yun nga, yung kahapon na vlog ko, ay hindi ba't nalipat yung bilat mo Butod sa kanya at yung bayag na nalaglag at lumipat naman doon lumawit naman doon kay Butod. Kaya tuloy, kahapon kita nyo dyan sa KODC, tumapang, nandyan, bumalik ulit kasi wala na siyang inaalala. Bit na lalawit-lawit na bayag dito. Palakpakan. Di ba? Ngayon ay hindi ko muna papangalanan. Hindi ko papangalanan kung sino yung i-injection na natin. Hangin naman yung ilalagay, ibibigay natin na injection. At para tuluyang magkaroon ng hangin ng ulo, para talagang pero ayoko sabihin na, ayoko na i-mention dito, At i-injection na natin, lagyan natin ng hangin ang ulo nito. Ayan. Initin lang po natin sandali. Ito, Ito, initin lang Medyo lang yung hangin na ilagay natin. Ayan, kikita nyo, Ayan. Ayan, Yan, medyo yung ibibigyan natin hangin. Tapos, sisimbahin natin yung dulo ng karayom. Ayan. Tapos ngayon, dito kay ko na ito, hindi ko nababanggitin ang pangalan, mula dito sa lalamunan, papunta doon sa utak, lalagyan natin ng hangin. Ayan. Ayan. Para magkaroon ng hangin. Tapos, lalagyan natin ng hangin. Ayan, ipopost na natin, Ayan, yun, nakapost na. Tapos, tatanggalin natin, hayaan natin nakababad yan yung hangin sa ulo nito para talagang magiging sira ulo na talaga. Sira ulo na lahat itong mga pandito para lahat yung magkaroon na ng hangin ng ulo. Ayan, palakpakan. I-proseso naman ito doon, Ayan. Ito naman. Ayun po, may mga proseso pa po yun pagkatapos dyan. At pinakita ko lang na kung paano ako maglagay ng hangin. Ring-ring lang po yan. Tapos lagyan mo ng kaunting hangin. Sindihan mo yung dulo ng karayom. Saka mo itusok. Pagka-pinos mo yan, sigurado po yan. Pagkatapos po ng proseso nito, na mayroon pa pong pagdadaanan yan, ayun na. Magkakaroon na ng hangin ang ulo niyan. Kaya, total, sira ulo na rin lang. Di lalo natin sisirain ang ulo. Diba? Palakpakan. Ayan. Okay po. At kagaya po nung aking nabanggit hapon sa vlog ko na kaya ganun na lang yung pagpupursige ng mga Amerikano na dito kasi napakayaman po ang ating bansa. At bukod po sa mga natural resources natin, sa totoo lang po, mayroon tayong natural na ginto. Napakarami po dito nga natural na ginto natin. Napakarami po yan. Hindi po ba? Kaya nga may mga golden mining yan. Lalo na po dyan sa Bicol, di ba? Nandyan sa Diwalwal. Yan po, marami pong mga minahan talaga yung natural na ginto ito,
Maliban pa po dyan, ay mas marami pa po yung tinulada na sinabi ko na mga gawa na. Kamote na talaga. Kamoting dilaw na talaga. So yan po yan. Yan po yung sinasabi kong mga pinagnanakaw nitong mga hapon nito. Yan po yan. At ito raw pala, pagkatapos itong 2028, kaya nga po ngayong 2025, wala po kayong ibubuto, lalo na kung nakapartido dito kay Bangag. Pero ayaw ko kung aabot pa yan kasi baka tumalab yung hangin sa ulo nito. Baka sumabog din ang ulo nito. Palakpakan. Ayan. Dahil pinangakuan na ng Amerika ito na manatili na lang si Marcos hanggang gusto niya. See, pansinin niyo po ito ha, sinasabi ko. So 2028 po yan. Pero ang kapalit naman noon ay hahayaan ng gobyerno na galugarin nila yung mga posible na pinaglagyan or pinagbaunan ng mga Hapon ng mga ginto. Yan po yan. Ito po ay seryoso na po ito dahil hindi na po ako tumatawa. At pero hindi po ibig sabihin na tatawa ako ay hindi na po seryoso. Yan po yan. Mananatili na po si Bangag hanggang kailan niya gusto. Basta yun ang kapalit, yun ang kondisyon na gagalugarin na nila. Kaya nga naman ang sinasabi ko, hindi po ba matagal ko nang paulit-ulit sa inyo na sinasabi, kaunti na lang naman ang kulang nitong subscriber ko eh. Yung inaantay kong certain numbers na sinasabi ko, kaunti na lang. Ay kung yan ay ginawa nyo na noon pa na sinasabi ko, dinoon pa, ini-enjoy nyo na yung buhay. Ini-enjoy nyo na at maranasan nyo na kung papaano kayong kumilos mayaman na. Kaya lang, yun po sinasabi ko, akala lang kasi ninyo, yung mga pagdadaldal ko dito, di ba lagi ko sinasabi, walang kakwinta-kwinta itong dinadaldal kong ito, wala maniwala kayo sa akin. Kaya lang, kaya hindi kayo nagiging interesado dahil nga sinabi ko, walang kakwinta-kwinta itong kan ko. Pero, ang sinasabi ko po rito dati, hindi po ba't wala akong sinabi dyan, wala po akong binanggit dyan, kundi puro swerte, puro swerte, puro swerte. Lahat ng subscriber ko, so swertehin, hindi po ba? Iyon po ay pagbibigay ko na sa inyo ng hint or tawag dito sa Tagalog ba? Hint nga, sa English yun eh, hint or pagbibigay ng clue, gano'n. Hindi po ba kayo nakakalata nun? At hindi rin po ba kayo nakakalata daw sa lagi ko sinasabi, aanhin ko pa ang mga ganitong kayamanan ay samantalang sobra-sobra na ang nandito sa akin. Pero ang sinasabi ko po, hindi ako mayaman. Sana naiintindihan, sana nagigets nyo, sana nakukuha nyo yung mga binibitawan kong salita kahit na walang kakwinta-kwinta. Yun dapat sana ang pinag-aaralan nyo sa akin. Diba? Ang sinasabi ko po rito, hindi po ako mayaman. Which is totoo naman na patay gutom ako at hampas lupa. Kaya nga lamang po pinagkatiwalaan po ako ng ating Panginoon. Sa akin niya lahat ipinagkatiwala yan mga nalalaman ko. Pero ako po kasi yung taong hindi kailanman naging abusado or hindi kailanman tipong tawag ito, nagpakita ng kayamanan. Which is, mayroon pa rin po ako nasabi dyan dati, kung inyo pong nasusubaybay. Hindi po ba't ang sinasabi ko dito dati pa? Kung inyo pong balikan yung mga video ko dyan. Na itong Pilipinas, kayang-kaya kong bayaran. Pero wala akong pera, ha? Ay kung ipagbibili nga lang ito, pwede kong bayaran eh. Oh.
So doon lang po siguro, alam niyo po ba, ang dami pong nag-comment doon yung video ko na yun na sabi ko nga, pwede kong bayaran tong Pilipinas. At kung hindi man tong Pilipinas, ito na lang sana isla namin di sa Mindoro, kung ibibinta lang sana sa akin to, pwede kong bayaran na lang sa gobyerno ito. Hindi po ba? Huwag natin pag-usapan yung Pilipinas. Bakit nga ba ako magsasalita ng ganun? Na samantalang hampas lupa naman ako at patay gutom ako, wala akong pira. Diba, sinasabi ko nga po, allergy akong humawak ng pira. Diyan pa lang po sa mga pagsasalita ko ngayon, mapapaisip na po kayo, sino ba ang nagsasabi, sino ba ang nakapagsabi niyan sa buong mundo na tao na allergy sila sa pira? Siguro ako lang po. At sino po ba yung tao nakapagsabi na walang ibang ipinagdasal sa ating Panginoon na sa halip na ibigay niya, patuloy niya ibinibigay sa akin yung mga blessings na yon? Hindi po ba ang sinasabi ko, idiretso nang ibigay dito sa lahat ng mga subscriber ko? Doon pa lang po mapapaisip na kayo. Dahil walang taong ganun, ako lang po ang nagsasabi nun. Bakit nga ba? Kasi nga po, yun po sinasabi ko, na sa totoong buhay, hindi po ako mayabang. Pagdating dito sa mga video-video na ito, doon niyo makikita, kagaya ng pagsasabi ko na kahit na kung ipagbili sa akin itong Pilipinas ito, di kaya kong bayaran ito. Hindi po ba't kayabangan na po yan? Talagang kayabangan na yun. Pero bakit nga ba? Doon pa lang mapapaisip na kayo. Doon po sa paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na marating ko lang yung certain numbers ng subscriber ko, may mangyayari. Paulit-ulit po yan, sinasabi ko. Pero wala pong nagbuboluntaryo doon sa gusto ko. Siyempre, kailangan may gusto ako. Di ba ba? Ano ba naman yung subscribe? Ano ba naman yung paluin ninyo yung mga baboy na alaga ninyo? Mga aso at mga manok ninyo mga alaga. Sabihin nyo, hoy! Ikaw na baboy ka, ikaw na aso ka, subscribe mo ang Birana Live Studio TV para lahat tayo ay suswertihin. Ayan, palakpakan! Diba? Yun po yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po rito, kung tutuusin, hindi ko po papayagan ito. Kasi ang sinasabi ko po ay 24 years na lang ako mamamalabi sa mundong ito. Alam na alam ko po ang kamatayan ko eh. Pag tungtong ko po ng 200 years eksakto, alas 12 ng madaling araw o alas 12 ng hating gabi, eksakto po yan, pak, mamamatay na ako. Pero ang nasa sa isip ko yun, bago dumating yung 24 years pa, ang gusto ko ay makita ko na kung maaari lang itong lahat ng Pilipinong ito mamumuhay ng sagana. Pero hindi eh. Babatikusin niyo pa ako. Kung ano-ano pang sasabihin ninyo. Na wala namang natutuwa sa akin at puro kayabangan lang daw. Tama, di ba sinasabi ko? Talagang puro kayabangan. Pero sana, mayroon pa akong binigay na hint dyan sa inyo. At paulit-ulit ko sinasabi, kung mayroon kayong dapat isubscribe itong Birana Live Studio TV, dahil nandito ang swerte. Kapag kadyan kayo kay Mike Abe, o kung sino man mga vlogger na mga lalo na yung mga bayaran butod na yan, mamalasin kayo. Hindi po ba? Ulit-ulit ko po sinasabi yan. Mamalasin kayo. Hindi po ako nagbibiro dito. Yung pagsasalita kong yun. Pero kung inyo pong lilimiin, ay talagang napakayabang ko talaga para magsabi ng ganun. Sino ako magsasabi na mamalasin yung nakasubscribe ko nito?
Kasi nga, wala naman kayong mapapala dyan di ba? Ang maririnig nyo lang, puro batikos kay Inday Sara Duterte. Ang maririnig nyo, batikos kay Pastor Tibuloy. Napakawalang utang na loob na yan Dahil pinalaban niya kay Pastor Tibuloy ng 15 years. Pero anong ginawa niya? Traidor. Kaya sinasabi ko po, mamalasin, mamalasing kayo na nakapag-subscribe ka na sabi. O sa dyan, sa mga iba dyan, lalo na. Yung mga yabang dyan, na kahit na maling-mali na, ay ipinagtatanggol pa. Kagaya nung sino ba yung serbisa na isa rin bayaran yan, yung Macmac Pablo na yan, na parang isinuka ng bayawak na yan, hindi ba? Kasi nga, mga bayad na yan, kaya kahit na alam nilang maling-mali na, pinagtatanggol pa nila si Butod. Ang sasabihin pa nga nitong si Coach Jari, ako kung naging bat coach si Jari yan Bobo naman. Ayun si Madam Butod, wala naman talagang Butod yan. Sinasabi lang yun, Brianna. Pero, siksing nga na yung Madam. Sasabihin ni Brianna na Butod, hindi naman. Sus, palakpakan. Ganyan po yan. So ngayon, tatapatin ko na kayo. Kung sakasakali man at marating ko, hindi ko sasabihin kung ano yung target kong number ng subscriber ko. Pero dapat, noon pa, magsikap na kayo. Lahat yan, dapat yan, pinagsabihan nyo na lahat yung mga alaga ninyo. Mapamanok man, baboy, aso, pusa, pinasubscribe nyo na sana. O di ngayon sana mayaman na kayo. Dahil sa totoong buhay, sinabi ko na po yan, kung ako ay mayabang sa totoong buhay, at di ginawa ko na sana, iyang ginawa ni Pastor Tibuloy. O ano yung mga ginawa ko? O tama na ako doon sa mga nagdidevelop lang ng mga kuiba. O ganun lang. At saka yung mga malayo sa kabihasnan para sa ganun ay hindi mapag-inita ng kahit na sino. Kasi naiisip ko na ganun pa. Mario Joseph. Tingnan nyo nga yung ginawa kay Pastor Tibuloy. Gustong akupahan ng Amerika yung property ni Pastor Tibuloy niyan. Di ba? Napakaganda nga naman. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto ko lang umasta na mayaman, actually, hindi lang mayaman kung gugustuhin ko. Baka ako, kahit sinong pinaka-bilyonaryo rito sa Pilipinas o sa buong mundo, wala yan. Kung mayabang lang ako. Unang-una, itong mga nandito sa akin, pinagkatiwala lang sa akin ng Panginoon. Pinagkatiwala lang yan. Hindi ko kailangan ipagyabang. Bihayaan ko dyan, mamatay man ako na wala akong mapapagbigyan, umabot man ng 24 years na walang mag-subscribe sa akin, o bihayaan ko nakabaon dyan, ay kung madamot kayo, di mas madamot ako. Ganun lang yun. Sus! Mario Joseph, ako yung taong napakalambot ng puso. Dahil kung wala akong, kung matigas ang puso ko, wala sana akong mga scholar. Wala sana ako yung mga tinutulungan ko ng mga iniikutan ko kung matigas ang puso ko. Hindi ba't nasabi ko na po sa inyo, napakarami ko pong pulis na pinatapos. At sinabi ko nga po dyan, yung iba ay nandyan po sa KODC. Yun po ang nakakalungkot.
ilang elementary, ilang high school, ilang college yan? Sa tigti 300. 300 na elementary, 300 na high school, 300 na college. So, ibig sabihin, 300 na tao ang pinapatapos ko taon-taon. Dahil dyan, yan ang hindi nyo nalalaman. Pero nasabi ko na po yan dati pa. Nandiyan po yan sa video ko. So, ibig sabihin, ano nga ibig sabihin nun? Kayang mag-isip. So, ibig sabihin lang, baka yung kasi maraming mga bobo kasi dyan na hindi nakakaintindi. Ang ibig naman po sabihin nun, mayroon akong malambot na puso. Palakpakan. Ganun lang po kasimple. Ilan yung mga pulis na yan? Maliban po dito sa mga pulis na yan, na mga binibigyan ko ng talagang laulday yan para lang makatapos sila pagiging pulis nila. Marami po yan. Kaya taon-taon marami ako napapatapos ng mga estudyante. Ito mga iniikutan ko na ito. Tapos sa kaunting lambing ko sa inyo, napakasimpleng lambing ko. At napakarami akong binigay na hint sa inyo. Hindi nyo pa rin nakukuha at hindi nyo pa rin, binabaliwala nyo pa rin kasi sinasabi ko, subscribe sa Birana Live Studio TV. Dahil dito lang sa Birana Live Studio TV ang swerte. Wala dyan sa ibang mga mayayabang na mga pangit pang mga vlogger. Tingnan nyo nga yung pinapanood niyo. Sos Mariusip, kayo naman pala. Tingnan nyo. Kahit anong gawin kong posisyon, kahit na saan ako posisyon, kahit na galit ako, hindi ba't gwapo pa rin? Palakpakan! Ayan. Pero pag sa Mike Ade, patagilirin mo. Pag pinatagilid mo sa Mike Ade, ilong ang makikita mo. Pag pinatagilid mo sa kabila, ilong pa rin yung makikita mo. Pag pinaharap mo yan sa harapan, wala ka nang makikita mukha, puro ilong na lang. Palakpakan! Yan ang mga sinusuportahan nyo. Sabi ko nga po, walang kakwinta-kwinta itong mga dinidiscuss ko rito. Pero kung inyong lilimiin, nako. At sino pala yung vlogger, na may nagpadala ng super chat sa akin nung nagla-live ako? Anong sabi ko? Huwag na. Huwag kayong magpapadala ng ganyan sa akin. Bagkos ipunin nyo yan at ipadala nyo sa inyong mga pamilya. Sinabi ko po. Dahil paulit-ulit ko sinasabi ito na hindi ko kailangan kailanman ang pira. Kaya huwag nyo na akong padadalhan ng ganyan. Ako lang po. At sigurado ako na ako lang ang nagsabi niyan. Siguro naman may nabasa rin kayong comment yan. Comment. Na taga-Australia ba yun? Sir Birana, sabing ganyan, papaano ba ako makakatulong at saan ko ba pwedeng ipadala yung tulong ko na magpapadala ako ng pera? Kanino ko po ba ipapadala? Sinagot ko po ba yan? Hindi po. Hindi ko po sinagot. But instead, lahat naman kayo yung mga comment niyo, pinipindot ko yung heart or puso. Para sa ganon ay parang ibabalik ko lang din na inspirasyon sa inyo yan, yung pagpindot ko ng heart. Makikita nyo naman yan. Lahat yan, pinipindot ko ang heart. Ganon lang po. Pero samantalang kung si Kwan yan,
Si Mike Abian or di kaya yung doon sa yung vlogger sa Canada na yung si yung bagong lipunan yan. Aba, sinabi, sige, 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 ipadala mo sa akin, ipapadala mo sa akin, ako nang bahala, ako nang panyan. Ganyan yan. Pero ako hindi ko sinagot yun. Palakpakan. Doon lang sa mga sinabi ko noon pa yan, ha? Doon lang eh. Mapapaisip na kayo eh. Doon lang sa sinasabi ko nung namimigay ako dati ng mga kung ano-ano, may motorsiklo, may mga bisikleta, may nabigyan naman ako ng house and lot dati doon sa Facebook live ko. Yung sinasabi ko dati na politikong nagpadala rito sa akin, ipinasauli ko. Saan kayo nakakita nun? Abay, kung kay Mike Abby niya pinadala yan, di napaan agad ni Mike Abby yan. Pero ako hindi po. Tingnan mo, di ba, binigyan nga ng Raptor yan sa condominium. Dinapaan agad. Yung dati pinadala sa akin dito. Pinasauli ko. Ay bakit nga ba gagawa ako ng programa ko na mamimigay ako ng kung ano-ano. Tapos, hihingi lang din naman pala ako sa iba. Para ano pa? Di ba? Doon lang mapapaisip na kayo eh. Tapos, subscribe lang yung sinasabi ko sa inyo. Halos ayaw nyo pindutin ang subscribe. Kasi unang-una, kahit naman marami akong subscriber, marami kayong maghati-hati kung sakali, mayaman pa rin kayo. Sinasabi ko po sa inyo yan, mayaman pa rin kayo. Kung may paghati-hatian kayo. Yung balita ko na lahat yan, pagka after nitong 2028 election or either baka hindi na nga palisin si Bangag dyan at sabi ng Amerikano na manatili ka na dyan at kinagalugarin na nila lahat ang mga nasa nandoon sa mapa. May mapa po yan. Galugaran na nila. Pero ang hindi nila alam, marami na po dyan yung nailipat ko. Ito pong pinag-uusapan natin kamote ha, kamote. Hindi po gold bar o ano pa man ha. Baka mamaya sugurin na ako rito at ipahukay na sa akin ito re. Ulol. Pagka nandito ka nga lang sa akin, sa harapan natin, pilipitin ko yung ulo mo eh. No. Marami po dyan yung nandyan sa mapa. Wala na po sa original na pinalalagyan. At kaya naman ako nakakasiguro dahil yung mga iba na pinaglagyan ko na mga lugar na yan, mga lupa na yan, binili ko na rin po yan. Kaya ibig sabihin, wala rin po silang kanyan. Wala rin po silang karapatan dyan na maghimasok dyan kasi private property po yan. Lahat po yan ng mga pinaglagyan ko ay binili ko po yan. Kaya nakakasiguro ako na akin talaga yan. So kung meron man silang makuha, bagay, marami pa rin po yan. Doon sa original na mapa, marami pa rin po talaga. Sa totoo lang. Pero ako kasi, yung sa akin, tama na, yung kung aking kukumputin, ay kaya kong bumili, kahit pagbayaran ko yung buong Amerika yun, kaya kong bayaran yan. Kayabangan. Diba? Kayabangan talaga. Palakpakan ng kayabangan. O yan. So, kaya po din sinasabi ko sa inyo, na kahit na marami kayong maghati-hati na mga subscriber ko, mayaman pa rin kayong lahat. Kaya lang ayaw niyong gawin eh. Hindi ko rin gagawin. Nagpa-games tayo rito na yan. Wala. Huwag nating ungkapin yung mga yun. Basta ito lamang po ang bibitawan kong salita sa inyo.
siguro naman ay hindi ako magsasalita or magbibitaw sa inyo ng salitang suswertihin kung inaakala akong kung wala rin lang akong inaasahan. Ganun lang po kasimple yan eh. Ganun lang mag-isip yun. At paulit-ulit pa yun ha. Kada vlog ko, sinasabi ko po yan. Mayroon pa nga po akong sinabi dyan. Bigyan ng kayo ng ating Panginoon ng swerte o hindi, ako ang magbibigay ng swerte sa inyo. Di po ba? Sinabi ko po yan. Hindi dahil sa pinapangunahan ko ang ating Panginoon. Dahil yan naman po yung sinabi niya sa atin. Ipagkakatiwala ko ang lahat ng ito. Pero huwag kang maging madamot sa kapwa mo. Yan po ang kabilin-bilinan sa akin ng ating Panginoon. Sinabi ba niya yun sa akin ng diretso? Hindi po. O bakit ko alam? Yan ang sinabi niya. Yan po ang bilin niya. Oh. Palakpakan. Mayroon po kami ugnayan. Ganun lamang po yan. So, nako. Nangangati yung tayo niya, kung baka ito yung tainga ng bangag. Ano? Anyway, ganun lamang po. Yan po ang ibibigay kong hint or clue sa inyo. Bahala na po kayo kung patuloy nyo akong pagdadamutan ng mga subscribe niyo. Maraming salamat po muli sa mga bagong subscribe. At siyempre, hindi ko naman po pwedeng kalimutan ang salitang mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.